Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2411-2415. Ang 10 pundasyon ng kapangyarihan ay inihayag. Ang pinakakaraniwang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa at ang kapangyarihan na pinakamadali para sa bawat magsasaka na maunawaan ay ang kapangyarihan ng 5 elemento, habang ang kapangyarihan ng espasyo ay hindi gaanong madaling maunawaan at maunawaan. Nangangailangan ito ng mga pagkakataon at espesyal na pangangatawan, at iba pa. Nakaupo na ngayon si Yang Yiyo sa likod ng lounge at hinahayaan ang kanyang isip na makapagpahinga para maramdaman ang kapangyarihan ng nakapalibot na langit at lupa. Sa katunayan, mayroon na siyang pundasyon ng kapangyarihan ng espasyo, na hindi mahirap para sa kanya. Ang espasyo at ang inskripsyong espasyo na nakuha niya sa simula ay isang daluyan para sa kanya. Ang simula ng pagbabago sa pag-iisip ng cultivation ay nangangahulugan din ng pagbabago sa kanyang cultivation path, at ang pagbabagong ito ay magiging isang malaking pagbabago. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na ang pagbabago sa pag-iisip na ginawa niya ngayon ay makakaapekto sa kanyang buhay sa hinaharap. Upang maunawaan ang mga pagbabago sa nakapalibot na langit at lupa, nakatuon ang pansin sa lakas ng Yuan Shen. Ngayon ang kanyang Yuan Shen ay natural na hindi na ang Yuan Shen ng panahon ng paglilinang. Masasabing ito ay mas malakas kaysa sa Yuan Shen ng mga ordinaryong first-level immortals. Mas madaling makita ang mga katangian ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa pagkatapos mahanap ang layunin ng paglilinang. Ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang Yuan Shen consciousness. Sa sumunod na sandali ay parang iba ang kanyang pakiramdam. Una, ang pamilyar na kapangyarihan ng 5 elemento. Ito ang kapangyarihang madalas niyang mahawakan, at madaling maramdaman. Parang maamoy ang amoy ng metal. Parang may metal na nakapalibot sa katawan niya. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, tumatakbo ang Chen Kun Creation Technique, at ang mga daloy ng metal na hangin ay pumapasok sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nabubuhay ang sigla ng mga halaman at puno. Alam niya na ito ang kapangyarihan ng katangiang kahoy. Pagkatapos ay mayroong mainit at napakakomportableng kapangyarihan ng katangian ng apoy. Ang mamasa ngunit malamig na tubig na katangian ng kapangyarihan. At sa wakas ang mabigat na lupa ay nag-uugnay ng kapangyarihan sa direksyon ng lupa. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay dumadaloy sa kanyang katawan sa ilalim ng operasyon ng Chen Kun Creation Technique. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay nagtitipon sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, si Yang Yiyan ay hindi nagpino nito sa mana ng sabay-sabay, ngunit ginabayan ang kapangyarihan ng 5 elemento patungo sa hugis brilyante na kristal na diwata sa kanyang dantian. Looking inside, the fairy crystal as small as a walnut is actually another world inside. It is incomparable and more like a universe and starry sky. Of course, this is an illusion. But it also shows the hugeness of the small fairy crystal. This is the power to absorb and store mana. It is also the foundation of mana for the cultivation of the immortal. After Yang Yiyan guided the 5 kinds of 5 elements into the fairy crystal, they did not gather together, but dispersed and condensed into a point, and continued to compress and refine. This process is the refinement of mana. In an instant, the 5 kinds of 5 elements formed 5 rice-sized points in the fairy crystal, and then swarmed in, absorbing and accumulating continuously. In fact, when practicing to his level, he no longer needs to deliberately operate the exercises to absorb the power of heaven and earth. The fairy crystal will naturally absorb the power of heaven and earth when it is in operation. But today Yang Yiyan can classify the 5 elements and reabsorb and practice. After the 5 kinds of 5 elements are stable in the fairy crystal and there is no conflict, Yang Yiyan puts his consciousness in the surrounding world again. Slowly, he feels. With a powerful Yuan Shen, he is sensitive to the changes between heaven and earth. Huho. He seemed to feel a light breeze, followed by a strong wind, as if he was in a storm, or in a world of wind and clouds. He had comprehended the law of wind before, so it was much easier to feel the power of wind attributes at this time. This is the power of wind and clouds. Yang Yiyan began to slowly guide it into his body. After a while, the power of wind attribute appeared in the fairy crystal, and also formed a millet grain, and began to gather, compress and quench. It is very dangerous to have multiple attributes of power in the body at the same time. At this time, what is needed is a strong power of the soul and willpower and a solid fairy crystal to stabilize. Fortunately, Yang Yiyan is good at all 3. He himself has exceeded the conditions of the same realm by a lot. At this moment, it is not difficult to operate. Of course, it is mainly because he has been exposed to these powers before. Now it is familiar to control, and the attributes are the attributes of these powers. After that, Yang Yiyan suddenly heard a roar. Gotcha. This is the power of thunder. Of course, it is just the sound of thunder he heard when he turned it off. He has had the power of thunder before, so it is easy to sense it entering the body. After
A while, the power of thunder successfully condensed into millet grains in the fairy crystal. After that, Yang Yian began to tremble all over, but he smiled, because he knew that this was the power of extreme yin. The familiarity is because the power in the yin-yang mirror of gods and demons is the power of extreme yin and extreme yang. The yin and yang continued to appear at the same time, and he attracted them to the fairy crystal to condense the millet grain successfully. The last one left was the power of space. The 10 powers gathered 9 attributes. The power of space attribute was the most strange, it was empty, but it really existed. But he had the foundation of space power. It didn't matter. He was not in a hurry. He had been practicing for nearly 10,000 years, and his mind had calmed down. He also knew that there was no point in being anxious about some things, and letting things take their own course was the right path. Slowly, he suddenly felt that bubbles seemed to appear around him. Here it comes. Yang Yiyu exclaimed in surprise. Bubbles are holes, and holes are space. This is the power of space attributes, but it is very subtle. The bubbles are so small that you can only feel it when you come down under the power of the soul. It is unknown how long it took, but Yang Yiyu finally successfully condensed the power of space into millet grains in the fairy crystal. Looking inward at the 10 colorful millet grains in the fairy crystal, emitting halos of various colors, like 10 seeds, Yang Yiyu had an illusion that he seemed to have planted 10 seeds of power in his body, which would take root and sprout one day and grow into 2 earring trees. This feeling is ridiculous, but it is indeed the case. 10 powers of different attributes, gold, wood, water, fire, earth, wind, cloud, thunder, space, extreme yin, and extreme yang, formed millet grains that surrounded a circle and floated in the fairy crystal. It was extremely spectacular when he looked inward. The biggest change was that Yang Yian felt that the power contained in the fairy crystal was more than 10 times greater than before. Maybe even 100 times. This was not an illusion. It was a real feeling. The fairy crystal was the foundation of his mana. At this moment, the mana contained in the fairy crystal far exceeded that before he condensed the 10 attributes of power. After carefully feeling it, Yang Yian himself felt a little scared. He even wondered if the fairy crystal would explode. After all, 10 different attributes of power were gathered in it. But when he observed it again, he found that he was overthinking. He found that after the last space attribute of power condensed, the 10 attributes of power were balanced with each other, just like the mutual generation and restraint of the 5 elements, and the balance of the 10 powers was more stable than the mutual generation and restraint of the 5 elements. It was like the 5 elements of power were a small balance, and the 10 powers together were a big balance. Buzz. Boom. Just as Yang Yian was observing, there was a sudden buzzing roar in the fairy crystal, which really scared him. Is it going to explode? At this moment, cold sweat came down, and the hair on his body stood up. He even had a suicidal thought. Oo naman, napakaraming kapangyarihan ng iba't ibang katangian, at may mangyayari. Nagulat si Yang. Pero pagkaraan ng ilang sandali ay hindi ito sumabog. Natigilan siya at nagmamadaling tumingin sa loob ng fairy crystal. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng katangian ng 10 butil ng bigas ay konektado sa isa't isa, tulad ng pagkakakonekta sa isang string ng mga pulsares. At ang bawat butil ng palay ay naglalabas ng isang sinag ng liwanag na pumailanglang sa langit. Siyempre, ang pag-akyat na ito sa langit ay tumutukoy sa walang laman sa loob ng fairy crystal. Okay lang, okay lang. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyu, at napagtanto na iniwan niya ang fairy crystal. Sa katunayan, sa malawak na mundo ng Dantian, nakita niya ang hugis brilyante na kristal na engkanto na sumambulat na may 10 uri ng nakasisilaw na halos at nagliwanag sa kanila. Sa sandaling ito, ang bawat bahagi ng katawan ni Yang Yiyu ay nakaramdam ng sobrang init ngunit puno ng espiritual na kapangyarihan. Bigla niyang naintindihan iyon. Matapos ang 10 katangian ng kapangyarihan sa immortal na kristal ay umabot sa isang mahusay na balanse, isang misteryosong pag-upgrade ng kapangyarihan na hindi niya inaasahan ang nangyari. Pagkatapos na konektado at balanse, ang 10 katangian ng kapangyarihan ay ibinalik sa walang kamatayang kristal. Ang walang kamatayang kristal ay isang malaking makina tulad ng isang converter, at pagkatapos ay ang 10 kapangyarihan ay ipinamahagi sa bawat pulgada ng kanyang katawan, na nagdaragdag ng halaga sa katawan na ito. Hindi lamang walang nangyari, ngunit nagdulot ito ng malaking pagbabago sa loob at labas ng katawan. Ang panloob at panlabas na kapangyarihan ng Chen Kun ay tumatakbo ng mabilis, 10 beses na mas mabilis kaysa dati, na nagpapahiwatig din na siya ay sumisipsip ng enerhiya ng 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Sa orihinal, ito ay perpekto, ngunit ang depekto ay na ito ay 10 beses na mas mabagal kaysa sa iba na sumipsip ng enerhiya at pagsasanay.
Ang lahat ng ito ay mabuti, ngunit hindi ko inaasahan na ang problemang ito ay malulutas sa sandaling ito. Matapos maramdaman ang ginhawa ng immortal na katawan at ang 10 lakas ng langit at lupa na nagpapalusog sa loob at labas ng immortal na katawan, biglang idinilat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, palaging may kumikinang sa kanyang mga mata. Kuya. Ikaw. Nakakatakot yang mga mata mo. Nag-squat si Daor sa tabi ni Yang Yiyo at nagsalita ng kumikislap ang malalaking mata. Ngayon lang, nalaman ni Daor at Xiao Fengwang na ang kanilang kapatid ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na aura, ngunit ito ay nawala pagkaraan lamang ng ilang sandali. Pagkaraan, naramdaman nilang napaka-komportable ng aura na nagmumula sa kanilang kapatid, kaya gustong lumapit sa kanya ni Daor. Hindi sinasadya. Nilapitan niya si Yang Yiyo at tumingin sa kanya, ngunit nagulat siya sa biglang pagbukas ng mga mata ni Yang. Kabanata 2412 ito ang kapangyarihan ng mga Diyos. Napapikit si Yang Yiyan nang marinig niyang nagsasalita si Daor, at nakangiting sinabi, hindi ka kakainin ng iyong kapatid, ano ang dapat ikatakot? Totoo yan, pero kuya, bigla kang bumantong hininga, nakakatakot, pero sa isang kisap mata, may panibagong hininga na naman sa'yo, na nagpapagaan sa pakiramdam ko. Saka, 10 kulay ang lumabas mula sa mga mata mo ngayon lang, at hindi mo na makikita ang tunay na kulay ng iyong mga mata. Isa lang itong uri ng. Isang uri ng. Anyway, hindi ko masasabing halimaw ka, ano? Sabi ni Daor na kumikislap ang malalaking mata. Bang! Pinisil ni Yang Yiyan ang ulo ni Daor at sinabing, ano ang iniisip mo sa iyong maliit na ulo? Ang iyong kapatid, sinanay ko lang ang kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit marahil, maaari talaga akong maging isang halimaw sa hinaharap, haha. Ito ay isang biro kay Daor, ngunit ito ay talagang panloob na ekspresyon ni Yang. Sa katunayan, mula ngayon, ang kanyang direksyon sa paglilinang ay naiiba sa sinuman. Sa totoo lang hindi niya alam kung ano siya sa hinaharap. Baka maging halimaw na talaga siya. Siyempre, kahit anong mangyari, ang daan ay siya lang ang pumili, at hindi niya ito pinagsisisihan. Ang kanyang intuition ay hindi kailanman naging mali mula nang magsimula siyang magsanay ng Taoismo. Sa pagkakataong ito, pinili niyang i-absorb ang 10 dakilang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa dahil pinili niyang maniwala sa kanyang puso. Sinabi sa kanya ng kanyang puso na tama na gawin iyon. Ang perpektong pangangatawan ay kakaiba sa mundo, at ang kanyang paraan ng pagsasanay ay iba sa iba. Sinabi ito sa kanya ng matanda noon. Sinabi rin na ang anumang landas ay kanyang sariling pinili, at ang bawat isa ay may sariling landas sa gitna ng 3,000 mahusay na paraan. Ang pinili ay ang pagsunod ng puso. Alam ni Yang Yiyo na ngayon lang niya sinusunod ang kanyang puso. Kung ano ang magiging resulta, hindi niya alam pero ayaw niyang malaman. Basta sa ngayon, may pag-asa, mabuti at tama. Ito ay isang pagbabago, at naisip niya na ito ay isang magandang pagbabago. Kailangan din niyang magbago. Kung hindi, magsisisi siya sa Chen-kun Pot, sa Chen-kun Creation Skill, at higit na ikinalulungkot niya ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng Shinto. Malinaw, siya ay may higit na mataas na mga kondisyon sa lahat ng aspeto, ngunit palagi siyang naglalakad sa takot. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito at sobrang nanlumo. Ang kailangan niya ay maging malakas, magkaroon ng lakas para lumaban at may kakayahang durugan ang sinumang kaaway. Nang bumalik ang Master sa Fairyland upang makipaglaban para sa paghihiganti, sinubukan muna niyang tumulong, ngunit hindi siya nakakatulong. Pumunta siya sa daan patungo sa langit. Gusto niyang hanapin ang patay na matanda, ngunit wala siyang kakayahan. Umakyat at nagkalat sa Fairyland ang mga kamag-anak at kaibigan ng mga Yunmen sa Lower World. Gusto niyang hanapin ang mga ito, ngunit wala siyang kakayahan. Maaari lamang niyang gugulin ang lahat ng kanyang lakas upang bumuo ng kanyang kapangyarihan upang mahanap ang mga ito. Gayunpaman, kung minsan kahit na natagpuan niya ang mga ito, wala siyang kakayahang iligtas ang mga ito. Ito ang hindi nagustuhan ni Yang Yiyo. Kaya binago niya ang sarili niya. Hinangad niya ang mas malakas na lakas upang mahanap ang mga kamag-anak at kaibigang nakakalat sa buong Fairyland. Kailangan niya ng malakas na lakas para protektahan ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Upang protektahan ang mga alagad ng Yunmen, upang paunlarin at palawakin ang Yunmen. Nang makita niya ang matanda isang araw, sinabi niya sa matanda sa matigas na paraan, patay na matanda, tingnan mo kung paano ko napaunlad si Yunmen. Pinrotektahan ko si Yunmen at hindi kita pinahiya. Si Lu Zuoxi, ang malakas na babae na kasama niya mula pa sa lupa, ay nawala. Hindi niya sinabi, ngunit sa puso niya ay nababalisa siya at nais na mahanap siya sa lalong madaling panahon. Saan niya siya mahahanap sa Fairyland? Alin sa mga banal na hayop at kakaibang hayop tulad ni Zhuang at ni Duzi ang hindi isang pag-iral na may walang limitasyong potensyal? Wala pang balita, at balisa siya. Si Liu Lingling, ang babaeng pinakamalaki niyang utang sa buhay niya, kailangan niyang hanapin ang Netherworld at hanapin si Liu Lingling, isinumpa niya. Ngunit ang lahat ng ito ay nangangailangan ng malakas na paglilinang at lakas. Gayunpaman, dahil halos 10,000 taon na siyang nagsasanay, naramdaman ni Yang Yiyo na siya ay lumalaki at nagsusumikap, at maging ang kanyang mga pagsisikap ay 10 beses o 100 beses na mas mahirap kaysa sa iba, ngunit ito ba ay kapaki-pakinabang?
Ang lahat ng ito ay nagpapahina sa kanya, kaya gumawa siya ng pagbabago. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng panganib na makuha ang 10 malalaking kapangyarihan na kahit siya mismo ay hindi alam ito. Ito ay isang hindi kilala. Marahil ito ay isang daan patungo sa kamatayan na walang libingan. Ngunit hindi bababa sa ngayon, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Hanggat dahil kaya niyang magbago ngayon, hanapin ang taong hinahanap niya, at protektahan ang taong gusto niyang protektahan, sapat na iyon para sa kanya. Siya ay talagang ayaw na ipagpatuloy ang pagsasanay sa isang nakapanlulumong paraan. Dahil siya ang nagtataglay ng kataas-taasang kayamanan na Chen Kunpot, at dahil siya ang tagapagmana ng pagsasagawa ng banal na paraan, dapat siyang magkaroon ng lakas na pantayan ito. Ito ang kanyang layunin ngayon. At ang layuning ito ay nagsimulang maisakatuparan sa loob ng ilang araw. Siya, si Yang Yiyo, ay nais na maging isang malakas na tao, isang makapangyarihang lalaki tulad ng matandang lalaki na nakatayong matangkad at mapagmataas. Sa halip na magtago o tumakas, o umasa sa mga taong nakapaligid sa kanya upang protektahan ang mahihina kapag nahaharap sa iba't ibang mga kaaway. Iniisip ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, tumingin siya kay Dower. Nasunog ang buhok sa katawan ni Dower sa pakikipaglaban sa Blood Eagle at iba pang malalaking halimaw noon. Hindi pa ito nakaka-recover at mukhang butik-butik at sunog. Siya. Binuhat si Dower na may kaunting sakit sa puso at iniunat ang kamay para dahan-daang hawakan ang buhok ni Dower. 10 kulay ng liwanag ang bumungad sa kanyang palad. Ito ang 10 pangunahing elemento ng kapangyarihan sa katawan, na lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Dahan-daang hinaplos ni Yang Yiyo ang buhok ni Dower, sinabi ni Yang Yiyo kay Dower, "Siyang, paprotektahan ka ni kuya sa hinaharap. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na mauna. Dapat manatili ka sa mga bisig ni kuya at paboran." Noon, walang kakayahan si kuya, ngunit mula ngayon, may kakayahan na si kuya na protektahan ang sinuman sa inyo. Habang nagsasalita si Yang Yian, dumaloy sa kanyang palad ang 10 kulay na halo o ang 10 dakilang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang nasunog na buhok sa katawan ni Dower ay mabilis na nalaglag, ngunit sa susunod na sandali ay isang bagong buhok ang tumubo, na mas ginto at makinis kaysa dati. Komportableng ipinikit ni Dower ang kanyang mga mata sa sandaling ito, ninanamnamang banayad na pagdampi ng palad ni Yang Yian. Sa katunayan, ito ay isang bagong kapangyarihang nabuo pagkatapos na maabot ng 10 dakilang kapangyarihan ang isang mahusay na balanse. Isang kapangyarihang lampas sa imahinasyon ni Yang Yian. Nang isama niya ang 10 dakilang kapangyarihan sa Fairy Crystal, natuklasan niya ang sikreto ng kapangyarihang ito. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, maaari siyang maging puno ng sigla, o maaari siyang tumahimik at mapatay, maaari siyang malambot o matigas, maaari siyang maging yin o yang. Sa madaling salita, naramdaman ni Yang Yian ang mga pagbabago sa kapangyarihan sa kanyang katawan at iniisip din ang tungkol sa dinamika. Malaki ang tiwala niya sa pagkontrol sa lahat ng bagay sa mundo. Napakahiwaga noon. Hindi pa niya ito nahawakan noon, pero galing sa puso niya. Ang mahiwagang pakiramdam na ito ay mahirap ilarawan sa puso ni Yang Yian sa sandaling ito, ngunit ito ay talagang umiiral. In the end, he concluded, this is the power of the gods, right? Ang lahat ng 10 kapangyarihang natagpuan sa mundo ay isinama niya, at ang mga pagbabago pagkatapos nito ay patuloy na nagbabago. Kuya, ayos ka lang. Naramdaman ni Little Phoenix na tila nagbago si Yang Yian, at hindi niya maiwasang magtanong ng may pag-aalala. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, ayos lang si kuya, huwag kang mag-alala, dapat mas lumakas si kuya. Shanhong, nagbago na ba ang kapatid mo sa paningin mo? Ano ang hitsura niya? Tanong niya kay Little Phoenix. Pinandilatan ni Little Phoenix ang kanyang matingkad at magagandang phoenix na mga mata, nag-isip sandali, at umiling at sinabing, hindi ko masasabi, ay. Look at you brother, you are still, but. Not you, your aura has changed. It seems that you are clearly in front of me, but it feels like you exist, as if. Ikaw ay sumanib sa isang maliit na bagay, sa unang tingin, napakalakas na pakiramdam ko sa mundong ito, ngunit napakalakas na pakiramdam ko, ang pakiramdam ko ay napakalakas mo, ngunit napakalakas ng pakiramdam ko sa mundo. Napakahina na para kang isang butil ng alikabok, halos wala, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, marami, pero parang gusto kong mapalapit sa kapatid ko. Habang nagsasalita si Little Phoenix, nakikinig sa kanyang pagsusuri sa kanya, nagsalita din si Yang Yian sa malalim na boses, panakanak ang tumatango, talagang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit nararamdaman ko na ang pagsusuri ng maliit na Phoenix ay napakatumpak, ngunit hindi rin tumpak. Ngunit sa huling pagsusuri, ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nagmumula sa mga pagbabagong natanggap niya mula sa 10 pangunahing puwersa sa pagitan ng langit at lupa. Ayos lang, huwag kang mag-alala, pinili ko lang ang daan na gusto kong tahakin sa hinaharap. Baka ibang daan ito, pero kahit anong mangyari, kapatid mo ako at paprotektahan kita. Hindi malaman ang dahilan, ayaw nang isipin ni Yang Yiyo ang tungkol dito, at kinausap ang maliit na Phoenix, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Kuya, sa totoo lang napakalakas ko na ngayon.
Kung susundin natin ang cultivation realm ng demon race at ang human race, dapat ako ay demon lord na may cultivation strength ng 4th or 5th heaven. I will protect my brother in the future, seryosong sabi ng maliit na phoenix. Silly girl, ako ang kapatid. Paano mapoprotektahan ng isang ate ang kanyang kapatid? Hindi ba't napakawalang kwenta kung gawin iyon bilang kapatid? Ang pagprotekta sa iyo ay ang dapat kong gawin. Huwag kang mag-alala, napakalakas ng pakiramdam ni kuya ngayon, at least napakalakas sa mundo ng mga engkanto. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Chapter 2413 Wala akong utang sa kanya pagkatapos ng oras na ito. Loach, bumaba ka na. Pagkatapos makipag-usap sa Little Phoenix at Daor. Saglit, pinabayaan ni Yang Yiyo ang Loach na lumipad pababa. Ang kanyang pagsasanay sa likod ng Loach ay hindi mahaba, 10 araw lamang, at ang Loach ay lumipad na sa silangan ng dayuhan ng mundo, ang teritoryo ng Lion King, at naghintay sa kanya ng 3 araw. Ang silangan ng daigdig ng dayuhan ay puno rin ng mga bundok, na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, ngunit ang kagubatan dito ang pinakamalaki sa buong daigdig na dayuhan, at mas maraming mga hayop at halimaw ang nakabaon sa silangang teritoryo ng daigdig na dayuhan. Ang Lion King, isa sa 5 higanti ng Alien World, ay isa ring makapangyarihang halimaw na pumunta sa daan patungo sa langit, at siya rin ang uri na hindi na makakabalik. Marami siyang halimaw sa ilalim ng kanyang utos, makapangyarihang puwersa, at malawak na teritoryo. Ngunit ngayon, ang malalaking halimaw ay nasa estado ng pakikipaglaban para sa kanilang sarili. Ang Dark Monster King na nakita ng Blood Eagle ay sinasamantala ang butas para agawin ang teritoryo, o mas angkop na sabihin na siya ay kumukuha ng mga mapagkukunan ng pagsasanay. Sa una, ito ay isinasagawa sa mababang paraan, ngunit sa kalaunan ay dahan-dahan itong lumitaw, na ikinaalarma ng iba't ibang mga dakilang demonyo sa ilalim ng Lion King, at sa wakas ay naging lahat ng mga dakilang demonyo na umaatake sa Dark Demon King. Ayon sa Blood Eagle, ang Lion King ay may 12 dakilang demonyo, bawat isa ay nasa antas ng kaliwanagan. Ang Dark Demon King ay inatake ng 12 malalaking demonyo, at hindi niya nakayanan, kaya nagtago siya sa dojo. Gayunpaman, pagkatapos na pukawin ang mga dakilang demonyong ito, paano siya susuko? Bukod dito, ito ang teritoryo ng Lion King, na siyang teritoryo din ng 12 dakilang demonyo. Paano matutulog ang iba sa tabi ng kama? Ang Dark Demon King ay isang mahusay na demonyo na biglang lumitaw sa nakalipas na ilang libong taon, at natural na hindi ito pinahihintulutan ng 12 malalaking demonyo. Bagamat ang 12 dakilang demonyo ay nagtatalo sa isa't isa dahil tumigil na ang hari ng leon, lahat ay gustong maupo sa higanteng namumuno sa silangan ng dayuhang mundo, kaya't may mga gaps at away sa pagitan nila, ngunit ang kaguluhan ng Dark Demon King ay naging dahilan upang pansamantalang magtipon ng 12 dakilang demonyo at makiisa sa kabilang panig, ang Dark Demon King. Kahit na ang Dark Demon King ay isa ring dakilang demonyo na may malalim na taoismo, anumang lakas ay may hangganan. Sa pagharap sa pag-atake ng 12 dakilang demonyo, hindi niya mapigilan. Tingnan mo, hinuranggan siya ng 12 malalaking demonyo sa kanyang pugad. Napadpad siya sa lupa kasama ang isang grupo ng mga dakilang demonyo. Ang Blood Eagle at ang Rat King, na nakatanggap ng balita sa malayo, ay naghihintay. Meet the Master, lumapit ang Blood Eagle para magbigay galang. Sinabi ng Haring Daga, Guru. Magkaiba ang tawag ng 2 demonyo kay Yang Yiyo, na may iba't ibang ekspresyon at tono. Tinawag siya ng dating Blood Eagle na master ng sekta, dahil hindi siya binigyan ni Yang Yiyo ng tubig ng buhay, at dahil ang Blood Eagle ay sumunod at sumuko dahil sa maliit na phoenix, kaya hindi na kailangan pang kontrolin ni Yang Yiyo ang Blood Eagle, at hindi ito problema sa maliit na phoenix. Maliban sa malaking ibong pang na si Heitan, tinawag ng iba pang mga dakilang demonyo ng angka ng Feying Mountain si Yang Yiyo bilang master ng sekta dahil ang maliit na phoenix ay sumali sa Cloud Sect. Mas pamilyar ang Rat King, at mas matalik na tawagin siyang master ng sekta. Bumangon ka, hindi na kailangang maging magalang, sabihin mo sa akin, na kumpirma mo ba na ang Dark Demon King ay ang Purple Emperor? Ang nagtatanong ay tumingin sa Rat King, iniisip na ang Rat King at ang Purple Emperor ay parehong 5 elements rat, at ang Purple Emperor ay ang great-grandmother ng Rat King. Tanging ang Rat King lang ang makakapagtukoy kung ito ang Purple Emperor ang pinakatumpak. Yumuko ang Rat King at nagsabi, Guru, hindi kami nakapasok. Ang 12 dakilang demonyo sa ilalim ng Lion King ay naglagay ng isang bawal na hadlang at kinubkob ang dojo ng Dark Demon King, kaya hindi ako sigurado kung ito ay ang Purple Emperor, ngunit ang aking intuit ayon ay nagsasabi sa akin na ang Dark Demon King ay dapat nakamag-anak ng lola sa tuhod na si Purple. Pagkatapos ay pumunta ka at tingnan mo mismo, manguna sa daan, mahinang sabi ni Yang Yiyo. Oo, tumango ang Haring Daga. Pagkatapos ay naglakad ang grupo sa isang sinaunang kagubatan. Sinabi ng Blood Eagle, Guro, sa kagubatan na ito ay matatagpuan ang dojo ng Dark Demon King. Alam mo ba kung ano ang antas ng paglilinang ng 12 dakilang demonyo sa ilalim ng Lion King? Tanong ni Yang Yiyo habang naglalakad. Sinabi ng Blood Eagle, ang pinakamakapangyarihang demonyo ay isang tigre na may saber tooth sa tuktok ng 3 antas ng kaliwanagan, tulad ko.
Ang iba ay nasa pangalawa at unang antas, kasama ang mga bantay sa ilalim ng trono ng Hari ng Layon, na parang mga Eagle Saint Guards. Mayroong daan-daang higit pa sa mga Eagle Saint Guards, ngunit isang katlo lamang sa kanila ang nakakamit ng demonyo kaysa sa mga dalubhasa sa bundok. Ayos lang, Terra, at tingnan muna natin, sabi ni Yang Yiyo. Natigilan ang Blood Eagle at Rat King nang marinig nila ang tono ng mga salita ni Yang Yiyo. Anong ibig mong sabihin? Ang tono na ito ay parang tono ng kawalang interes, o ang mga demonyo sa ikatlong antas ng kaliwanagan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanyang mga mata. Sa mga mata ni Blood Eagle, bagamat makapangyarihan si Yang Yiyo, hindi pa rin siya sapat para harapin ang mga demonyo sa ikatlong antas ng kaliwanagan. Ang dahilan kung bakit siya natalo ay dahil natalo siya ng maliit na Phoenix, hindi talaga niya natalo, si Yang Yiyo. Iniisip muli ang maliit na Phoenix, oo, nakalimutan niya ang tungkol sa maliit na Phoenix. Gamit ang maliit na Phoenix, hindi kailangang katakutan ni Yang Yiyo ang mga demonyo sa ikatlong antas ng kaliwanagan. Naisip din ng Haring Daga at ng iba pang mga demonyo. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi naisip ni Yang na umasa sa Little Phoenix. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Ngayon ay tiwala siya na mayroon siyang lakas upang harapin ang lahat ng mga naliwanagang master sa mundo ng engkanto. Sa isang kisap mata, pinangunahan ng Rat King at Blood Eagle si Yang Yiyo sa isang malaking kagubatan at pumasok sa isang malaking canyon. Ang buong canyon ay napapaligiran ng mga bangin na halos 1,000 talampakan ang taas sa magkabilang panig, at ang lapad sa pagitan ng mga ito ay 5 o 600 metro lamang. Habang papasok ka, mas lalo itong nagdidilim. Hindi kalayuan sa unahan ng Sect Master ang kuweba ng Dark Demon King. Sa katunayan, ito ay isang malaking kuweba sa dulo ng lambak, ngunit ngayon ay itinayo na ito ng 12 dakilang demonyo na may harang, naghahanda na gumamit ng mahusay na kapangyarihan ng mahika upang ilihis ang tubig at maiwasan ang lason upang piliting palabasin ng Dark Demon King. Paliwanag ng Blood Eagle. Natatakot akong hindi gagana ang pamamaraang ito sa malalaking demonyo. Sabi ni Yang Yiyo. Oo, ang pagbaha at pagkalason ay talagang hindi masyadong epektibo laban sa malalaking demonyo ng antas ng Dark Demon King, ngunit hindi ito ang kaso para sa iba pang maliliit na demonyo. Sa tingin ko ang Dark Demon King ay maraming maliliit na demonyo sa ilalim ng kanyang utos, at ang maliliit na demonyong iyon ay hindi mapigilan. Bilang karagdagan, ang caster ay isa ring malaking demonyo, na may mataas na paglilinang at malalim na paglilinang, at hindi dapat maliitin. Ang malalaking demonyong iyon ay hindi nang ahas na madaling pumasok sa kuweba ng Dark Demon King, kaya ginagamit nila ang pamamaraang ito. Balita ko ilang araw na silang kinukubkob. Tinatayang lalabas ang Dark Demon King maya-maya. Boom! Nagsasalita si Blood Eagle nang biglang naputol ang isang dagandong sa kanyang pagsasalita. Tumili. Pagkatapos ay may mahabang sipol at sumpa na tumusok sa eardrum, masyado kang nambubuli, sa tingin mo ba madali lang akong mabuli? May paggalaw, sabi ng Blood Eagle. Master, boses iyon ng Purple Emperor. Medyo excited na nagsalita ang Haring Daga. Siya at ang Purple Emperor ay may relasyon sa dugo, kaya natural niyang masasabi na boses iyon ng Purple Emperor. Gumalaw din ang puso ni Yang Yiyo. Talagang boses iyon ng Purple Emperor. Masasabi niya ito. Sa susunod na sandali, iginalaw niya ang kanyang mga paa at kumusta, pagkatapos ay nawala sa lugar at mabilis na umalis. Malalim sa lambak. Sa sandaling ito, isang babaeng nakaitim na damit at purple na buhok ang lumitaw sa malaking pasukan ng kuweba, na may daan-daang malalaking halimaw sa likod niya, ngunit karamihan sa kanila ay mga monster lords. Mayroon lamang 4 na malalaking halimaw sa antas ng kaliwanagan, 2 sa mga ito ay nasa ikalawang antas at 2 sa unang antas. 100 metro ang layo mula sa tapat na pasukan ng kuweba, mayroong 12 malalaking halimaw sa ilalim ng Lion King, at ang nangungunang malaking halimaw ay isang halimaw na tigre na may ngiping sable sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan. Mayroong daan-daang malalaking halimaw na ito sa kabuuan, at kabilang sa mga ito, bilang karagdagan sa 12 malalaking halimaw sa antas ng kaliwanagan, mayroong 30 sa unang antas ng kaliwanagan. Makapangyarihan ang lineup, at tila kaya nilang durugan ang kalaban sa dami at kalidad ng mga masters. Kung makikita siyang muli ni Yang Yiyan sa sandaling ito, tiyak na makikilala niya na ang babaeng nakaitim na damit at purple na buhok ay si Zi Huang, isa sa 4 na malalaking monster commander sa Lower World Yunmen. Hindi lang iyon, mayroon ding mga pamilyar na mukha sa paligid ni Zi Huang, kabilang si Qing Niu, 5-color Divine Bull, at marami sa 30,000 monsters sa Yunmen noong taong iyon. Kaya lang, dehado ngayon sina Zi Huang at Qing Niu. Si Qing Niu ay isa rin sa 4 na demonyong commander ng Cloud Gate sa mas mababang mundo noon, ngunit siya ay nasa ikalawang antas ng Tango, at ang kanyang Taoismo ay mas malalim. Sa sandaling ito, sinabi ni Qing Niu kay Zhuang, Zhuang, pipigilan ko sila, pangunahan mo ang mga lalaki na maningil, at pumunta tayo sa Fairyland. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa Jiaolong City at nakarinig ako ng mensahe mula sa mga mangangalakal sa Fairyland na mayroong isang lugar na tinatawag na Chaos Fairyland, kung saan lumitaw ang Cloud Gate. Hindi ko na alam kung ito ay mananatili sa mundo. Magmadali tayong lumabas, baka ang Cloud Gate sa Chaos Fairyland ay ang Cloud Gate na itinatag ng Master. Zhuang. Ngumisi, matandang Niu, tumahimik ka. Kung gusto mong umalis, dapat mong pangunahan ang lahat.
Ang mga bastos na ito ay pinupuntirya ako. Sa mga tuntunin ng Taoismo, ako ay nasa ikatlong antas ng Tangwo, kaya walang problemang pigilan sila. Nasa ikalawang antas ka pa lamang, at mamamatay ka kung aakyat ka. Tandaang tumakas hanggat kaya mo. Hanapin mo sa kanya ang anumang bagay pagkatapos ng pagkakataong ito. Chapter 2414, Thunderlow Heavenly Venerable is nothing. Sumimangot si Qing Niu at sinabing, Zihuang, ano ang ibig mong sabihin? Ipagkanulo mo ba ang iyong amo? Tumawa si Zihuang, haha, tanga ka ba? Lahat kami ay kontrolado niya ng tubig ng buhay sa ibabang mundo, at kailangan naming sumuko. Nang umakyat kami sa mundo ng mga engkanto, ibinalik namin ang aming immortal na katawan, at nawala ang paghihigpit na iyon. Niyakap ko ang kanyang dalawang babae at tinulungan siyang tipunin ang mga lalaki ng Yunmen sa mas mababang mundo. Ito ay maaaring ituring na sanhi at epekto ng dugo. Ngayon ay pipigilan ko ang mga bastard na ito, kunin mo ang mga umakyat na demonyo at magmadaling lumabas upang kunin ang dalawang babae ni Yang Yiu, at pagkatapos ay ibigay sila sa kanya, at ang dahilan at epekto na ito ay mawawala. Mag-away man tayo ngayon o mamatay, wala naman akong utang sa kanya. Kung gusto mong magpatuloy sa kanya, gawin mo ang gusto mo. Mukhang galit ang binata, ngunit alam niyang tama ang sinabi ni Zihuang, ngunit sinabi pa rin niya, kahit ano pa ang iniisip mo, ako, si Lao Niu, ay naging guro ng mga henerasyon sa loob ng maraming henerasyon. Totoong ginamit niya ang tubig ng buhay upang kontrolin tayo noon, ngunit ito rin ang tubig ng buhay na naging matagumpay sa atin. Kung hindi, paano tayo aakyat sa Fairyland at magiging mga diwata ng demonyo? Paano tayo magkakaroon ng antas ng kaliwanagan ngayon, paano mababalik ang ating dugo sa ating mga ninuno, at hayaan akong, Lao Niu, na maabot ang antas ng ating mga ninuno at kumpletuhin ang pag-iral na gustong makamit ng aking grupo sa mga henerasyon. Sa kaso ito, ikaw at ako ay magpapalam ngayon, ngunit ako, si Lao Niu, ay hindi magsasamantala sa iyo. Kung sabay tayong magpatayan, ang aking dugo ng Dragon Seed Blue na Toro ay talagang mabubunyag. Nang matapos magsalita ang binata, kumislap ng berdeng ilaw ang buong katawan niya, at sa sumunod na sandali ay naging orihinal niyang katawan. Isang dagandong ng dragon ang umalangaw sa buong mundo. Ang binata ay naging ulo ng dragon, katawan ng baka, at buntot ng dragon, na may berdeng kaliskis at baluti na kumikislap na may berdeng liwanag, at talagang may mga inscription na dumadaloy. Pagkatapos ay umungal siya at napaungol sa 12 malalaking halimaw sa ilalim ng trono ng Hari ng Leon, at biglang sumugod palabas. Matapos mag-transform ang Green Ox, daan-daang demonyo sa likod niya ang nag-transform sa kanilang orihinal na katawan at nagmadaling lumabas. Sumimangot si Zihuang at nagmura, napakatangang toro. Pagkatapos ng mga salita, sumigaw si Zihuang sa 2 dakilang demonyo at 12 ng buhay na demonyo sa paligid niya, patayin. Nagkataon silang dalawa pagkatapos umakyat sa langit. Natagpuan nila ang ilang mga nasasakupan na umakyat sa langit. Hindi nagtagal pagkatapos umakyat ang 2 demonyo, alam nilang delikado ang mundo ng diwata at mabilis silang mamamatay ng walang lakas. Natagpuan nila ang kuweba na ito bilang isang kuweba upang manirahan at magsanay. Sila unti-unti ding nakatagpo ng ilang matandang nasasakupan, bawat isa ay namumuno sa isang hukbo ng demonyo, nagpapaunlad ng kanilang kapangyarihan, at nagsasanay ng hakbang-hakbang hanggang sa araw na ito. Ngunit sinaktan din nila ang 12 puwersa ng demonyo sa teritoryo ng Haring Leon. Dahil napakabilis nilang umunlad at nang agaw ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, sa wakas ay na-trigger nila ang sitwasyon ng 12 demonyo na kinukulong at pinigilan ngayon. Sa loob ng libu-libong taon, magkasama ang Green Ox at ang Purple Emperor, ngunit malaya silang namuhay. Nahanap na nila si Yang Yiu ngunit hindi pa napunta sa ibang bansa, at wala talagang balita. Hindi nagtagal, lumabas si Qingno at nagtanong tungkol sa ilang hindi malinaw na impormasyon. Isang Cloud Gate ang lumitaw sa Chaos Immortal Realm. Natukoy niya na iyon ang Cloud Gate na nilikha ng Master na si Yang Yiu. Siya. Tinulungan si Zhuang na ilayo ang kanyang isip sa Alien World at pumunta sa Chaos Immortal Realm para hanapin si Yang Yiu, ngunit walang sinabi si Zhuang. Hindi nagtagal, kinubkob siya ng 12 malalaking halimaw. Ngayon, noong siya ay nasa problema, alam ni Qingno kung ano ang iniisip ni Zhuang. Ito ay lumabas na hindi siya nag-atubiling umalis sa dayuhan na mundo, ngunit ayaw niyang bumalik sa kanyang Panginoon. Dahil iyon ang kaso, maghiwalay na tayo. Si Qingno ay walang utang na loob sa iyo, Zhuang. Hayaan mong hawakan ni Zhuang ang kaaway at tumakas ng mag-isa. Kung maaari kang sumugod, maaari kang sumugod. Kung hindi ka nagmamadaling lumabas, iyon ang iyong kapalaran. Si Qingno ay isang matigas ang ulo at naiinis sa mga salita ni Zhuang. Anyway, ang mga salita ng iyong Zhuang ay pagtataksil sa Master. Wala akong utang na pabor sa iyo. Nagsimula ang isang away. Ito ay isang labanan sa antas ng kaliwanagan. Mayroon lamang 2 dakilang halimaw sa unang antas ng kaliwanagan sa paligid ng Qingno, at ang iba ay pawang mga demonyo, at ang mga tao sa paligid ni Zhuang ay hindi gaanong naiiba. Sa sandaling magkita sila, pinangungunahan sila ng 12 malalaking halimaw.
Gayunpaman, pagkatapos ng Green Bull, na nilinang sa ikalawang antas ng Enlightenment Heaven, ay nagbago sa orihinal na katawan ng Dragon Seed Green Bull, siya ay talagang mabangis. Hinarap niya ang dakilang demonyo ng ikatlong antas, at kahit na siya ay kinubkob at tinamaan ng ilang beses, napigilan niya ang pag-atake. Ang mga inscription sa kanyang katawan ay damaloy, at sa ilalim ng pagsabog ng berdeng ilaw, ang kumukubkob na dakilang mga demonyo ay hindi makaabot sa kanya ng ilang sandali, at nasugatan pa niya ang isang dakilang demonyo sa pamamagitan ng pagbuga ng hininga ng dragon. Ang Purple Emperor ay umungal at naging isang purple gold 5-element na daga. Nilamon niya ang mahiwagang kapangyarihan sa isang kagat, at ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa ay magulo. Ang 5 elementong batas ay lumabas ng magkasama, at direktang hinarap niya ang pinakamalakas sa 12 dakilang demonyo, ang pinakamataas na Great Demon Saber-Tooth Tiger ng 3rd level of Enlightenment. Pinigilan niya ang Pick Saber-Tooth Tiger sa paunang yugto ng 3rd level of Enlightenment. Ang dalawang dakilang demonyong commander ng Cloud Gate noong mga araw na iyon ay parehong pambihira sa lakas at talento. Sila ay maharlika sa pakikipaglaban, ngunit ang ibang mga demonyo sa kanilang paligid ay hindi kasing bangis nila at patuloy na bumabagsak. Nang matagpuan ni Qingnu ang sitwasyong ito, bigla siyang umungal na parang dragon. Huminga siya ng malalim at bumuga ng malaking hininga ng dragon. Puno ng berdeng ilaw ang buong katawan niya, na naging daan-daang berdeng ilaw tulad ng matatalim na palaso at espada. Pinasabog niya ang isang landas, pinayagan ang 5 o 6 na malalaking demonyo na kumubkob sa kanya na umatras. Nasugatan pa niya ang 3 malalaking demonyo na nasa unang antas ng kaliwanagan, at nahulog sila ng direkta sa ilalim ng berdeng ilaw at hininga ng dragon. Matandang Leopardo, pumunta sa lugar na iyon pagkatapos mong lumabas, hanapin ang commander ng Paboril upang pumunta sa magulong Fairyland upang mahanap ang Yunmen, pumunta ka dali. Si Qingnu ay halos isang hysterical na tao, at ang berdeng ilaw sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Mukhang ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Isang itim na panther na nasa unang antas ng kaliwanagan ay tumingin kay Qingnu at malungkot na umiyak, at tumalon palabas. Alam niya na kailangan niyang magmadaling lumabas sa sandaling ito, kung hindi ay mabibigo siya sa Qingnu. Ang kanyang misyon ay hanapin ang commander ng Paboril. Si Peacock ay hindi lamang ang commander ng Yunmen sa mas mababang mundo noon, kundi isa rin sa mga babae ng kanyang amo na si Yang Yiu, kaya napakahalaga ng Peacock. Kaya lang, wala na si Peacock dito, kundi nagpa-practice sa isang lihim na lugar. Tanging sina Zhuang, Qingnu at ilan sa kanila ang nakakaalam na ito ay para protektahan ang Peacock. Ungol. Ang itim na panther ay umungal at tumalon. Sa gayo'y lumalabas sa pagkubkob ng 12 dakilang halimaw. Haha, gusto mong umalis. Sa palagay mo ba talaga na tayo, ang 12 dakilang demonyo, na nagsanib puwersa, ay mga vegetarian? Isang grupo ng mga hindi kilalang maliliit na demonyo ang nanggugulo sa ating teritoryo sa loob ng libu-libong taon, at gusto mo pa ring umalis sa ilalim ng aming mga ilong. Anong biro, ngayon ay papapatayin ko kayong lahat ng walang libingan. Pinilit ng tigre na may saber-toothed ang Purple Emperor na umatras ng may paggalaw. Pagkatapos ay sumangot siya ng malamig, itigil ang leopardo, sa isang utos, ang 30 malalaking demonyo sa paligid na nakamit ang unang antas ng kaliwanagan ay agad na pinigilan ng itim na panther. Ang 30 malalaking demonyong ito ay ang mga personal na gwardya ng Haring Leon. Hindi sila gumalaw sa periphery nang sumiklab ang labanan. Ang 12 dakilang demonyo ang kumilos. Karapat-dapat kang mamatay. Isang malamig na ungol ang tumunog. Tumunog ito sa paligid. Kulog. Pagkatapos ay muling tumunog ang boses, sumisigaw ng salitang kulog. Boom, basag. Ang langit sa itaas ng lambak ay biglang kumulog, at daan-daang kulog at kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit sa madilim na lambak. Patuloy na umalangaw ang mga hiyawan. Ang mga personal na gwardya ng Lion King ang nagpunta upang harangin ang itim na panther, ngunit biglang tinamaan ng kulog at kidlat, at naging mga sunog na bangkay at nahulog sa lupa. Daan-daang kulog ang bumagsak, hindi lamang umatake sa 30 mga personal na gwardya ng Lion King na umabot sa unang antas ng kaliwanagan, kundi pati na rin ang mga medyo mahinang demonyo, na itinuturing na mga subordinate ng 12 dakilang demonyo. Isa-isa silang nagsisigawan at nahulog sa ilalim ng kulog. At lahat ay naging uling. Ang biglaang kulog mula sa langit, na bumabagsak sa lambak, ay lubhang nakakatakot. Ang labanan sa pagitan ni Zi Huang at Qingnu, at ang 12 dakilang demonyo sa field ay hindi mapigilan, at sila ay labis na nabigla. Halatang may dumating na malakas na lalaki. Dahil narinig na ng lahat ang boses na iyon noon pa, at ang malamig na mga salita karapat-dapat kayong mamatay. Nanginginig ang buong tigre na may ngipin na may sable, at bigla niyang naalala ang 2 superpower sa mundo ng engkanto, at sila ay puwersa ng tao. Ang tanging isa sa buong mundo ng engkanto na maaaring tumawag sa kapangyarihan ng kulog ay ang maalamat na pamilyang G sa mundo ng engkanto at ang mga puwersang Lei Fa Chanzan. Napakalaking kulog na summonang, marahil ang malalakas na lalaki ng 2 puwersang ito ang makakagawa nito. Gayunpaman, ito ang alien na mundo, at ang pamilyang G at ang Thunder Punishment Heavenly Venerable ay parehong tao. Ang
Ang sangkatauhan at ang limang higanti ng daigdig na dayuhan ay may kasunduan na ang dalawang panig ay hindi tatawid sa hangganan para lumaban, kung hindi, magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Hindi kaya aatakehin ng sangkatauhan ang alien world sa buong paraan. Habang iniisip ito ng tigre na may ngiping sable, hamupo ang lakas ng kulog, ngunit isang nakakasilaw na liwanag ng iba't ibang kulay ang biglang sumibol sa kalangitan sa parang, at pagkatapos ay lumabas ang isang figure mula rito. Ito ay isang maputing buhok na binata na lumulutang sa langit habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kinaikit ng may saber-tooth na tigre ang kanyang mga mata at sinabing, "Ikaw ba ay mula sa puwersa ng Thunder Punishment Heavenly Venerable? Ang lahi ng tao at ang lahi ng demonyo ko ay may kasunduan sa alien world. Pupuko ba kayo ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi?" Ang puwersa ng Thunder Punishment Heavenly Venerable ay wala. Ang maputing buhok na binata ay sumambulat sa isang pagmumura, at ang tigreng may ngiping sable ay halos mabulunan sa kamatayan. Isa rin siyang dakilang demonyo na nakarating sa rurok ng ikatlong langit ng kaliwanagan. Matagal na siyang nagpractice at may pambihirang kaalaman. Siya ay isang demonyo ng antas ng pamumuhay sa mahabang panahon. Natural na nakita at nakipag-ugnayan sa kanya ang mga malalakas na sangkatauhan, ngunit hindi pa nila nakita ang gayong tao. Ngunit sa sandaling ito, isang nasasabik na boses na may umiiyak na tono ang umalangaw-ngaw, "Guro! Guro! Sa wakas ay nakita ka na ng matandang baka." Ang matanda ay natural na siyang nalumapit. Nakita ng berdeng baka siyang Yiyo na lumabas mula sa mga makukulay na ilaw, napaungol, lumipad, naging anyo ng tao at yumuko sa kawalan. Kabanata 2415, halika upang maghanap ng mga halimaw, at dumating din upang pumatay ng mga halimaw. Kilalanin ang Master. Kinilala ng Black Panther at ilang malalaking halimaw sa field siyang Yiyo, at lahat sila ay tuwang-tuwa na nagbigay-pugay. Sa ganitong sitwasyon kung saan sila ay binubuli ng mga tao, o hindi ng mga halimaw, nang makita ang master ng sekta na lumitaw, maging ang mga halimaw ay nasa sabik. Bukod dito, noong sila ay nasa mababang mundo ng Yunmen, pinangunahan sila ni Yang Yiyo na lumaban ng sama-sama, ngunit lahat sila ay may paghanga kay Yang Yiyo. Libu-libong taon na silang hindi nagkita, at nang makita nila siyang muli, nagpakita siya noong binubuli sila, natural na nasa sabik ang malalaking halimaw na ito. Upang be honest, excited din si Yang Yiyo. Noong una ay inakala na si Zhuang lang ang natagpuan sa pagkakataong ito, ngunit hindi ko inaasahan na naroon si Qingno, at naroon din ang ilang malalaking halimaw mula sa nakaraan, at mayroong higit sa 100 pamilyar na mukha. Nakikinig sa pananabik ng malalaking halimaw na ito na nagbibigay-pugay at tinitingnan ang kanilang mga ekspresyon, tinulungan niyang Yiyo si Qingno na tumayo at sinabi sa malalaking halimaw na yumuko, "Okay, okay, ako ay nalulugod na makita ka, lahat ay bumangon." "Salamat, Master." Nanguna si Qingno para bumangon. Sa sandaling ito, itinaas ni Qingno ang kanyang ulo, at nakita ni Yang Yiyo na may dugo sa sulok ng bibig ni Qingno. Obviously, nasugatan siya. Gaano man kalakas ang tila makapangyarihang si Qingno, siya ay nasa antas lamang ng ikalawang langit. Hindi niya nakayanan ang pag-atake ng ilang halimaw na kapareho ng level, kaya hindi maiiwasang masugatan siya. Kinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Qingno, at biglang lumitaw ang isang 10 kulay na halo sa ilalim ng kanyang palad. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Qingno. Pagtingin niya kay Yang, puno ng bituin ang mga mata niya. Ang kanyang mga pinsala ay panloob na pinsala. Nilabanan lang niya ang mga pag-atake ng ilang halimaw ng pangalawang langit. Ilan sa kanyang panloob na buto ay nabali, at ang kanyang halimaw na kapangyarihan ay halos wala na. Gayunpaman, nang iwagayway ng master ang kanyang kamay, mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat, at ang mana na katatapos lang na tupok ay naibalik din kaagad. Ito. Tiyak na sigurado si Qingno na ang master ay hindi gumamit ng anumang natural na kayamanan, ngunit iwinagayway lamang ang kanyang kamay upang kumuha ng mana, at bahagyang tinapik ang kanyang balikat, at pagkatapos ay gumaling ang kanyang mga sugat tulad ng dati, at ang mana na natupok sa kanyang katawan ay naibalik din. Mula nang magsimulang magsanay si Qingno, alam niya na ang pagpapagaling at pagpapanumbalik ng mana ay mula sa mga likas na kayamanan at elixir, ngunit hindi niya naisip na ang mana mula sa pagtataas ng kanyang kamay ay maihahambing sa mataas na antas ng elixir. Sigurado siya na ang kamay ng master ay puno ng mana, hindi natural na kayamanan at elixir. Diyos ko! Kailan naging napakalakas ng master matapos siyang hindi makita sa loob ng libu-libong taon? Natuwa si Qingno. Nakita ni Yang Yiyan ang nagninangas na mga mata ni Qingno at alam niya kung ano ang iniisip niya. Ito ay walang iba kundi isang paraan ng pagpapagaling at pagpapanumbalik ng mana sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay ngayon lamang. Upang maging tapat. Kahit na siya mismo ay hindi kailanman naisip na siya ay makakapagpagaling at makapagpapanumbalik ng mana sa ganitong paraan balang araw. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa pagsipsip at pagtanggap ng 10 pangunahing katangian ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Siya mismo ay hindi kailanman naisip ang mga kakayahan na ito, ngunit ngayon ang mga ito ay naging katotohanan. Ngunit hindi ito mahirap unawain. Ang lahat ng likas na kayamanan sa pagitan ng langit at lupa ay mahalagang pinangangalagaan at pinangangalagaan ng iba't ibang katangian ng langit at lupa sa pagitan ng langit at lupa.
Ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa langit at lupa ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, naglalaman siya ng 5 elemento ng langit at lupa, kalawakan, hangin, ulap, kulog, yin at yang, 10 pangunahing katangian ng kapangyarihan sa kanyang katawan, na katumbas ng paggalaw ng kakayahang magparami at magpakain ng lahat ng bagay sa kanyang katawan. Kaya't likas na taglay niya ang gayong pambihirang at hindi maisip na kapangyarihan at kakayahan sa kanyang katawan. Siyempre, hindi niya alam noong una, ngunit pagkatapos ng 10 uri ng kapangyarihan ng langit at lupa ay pinagsama-sama sa kanyang katawan, dahan-dahan itong nagpakita. Sa katunayan, nahulaan niya na ang mga epekto at benepisyo ng 10 kapangyarihan sa langit at lupa ay hindi lamang pagpapagaling, ngunit marami pa ang hindi niya natuklasan. Walang pagmamadali para dito, at nagkaroon ng maraming oras upang dahan-daang pag-aralan at matuklasan ang mga ito. 10 uri ng langit at lupa na may iba't ibang katangian ng kapangyarihan ay pinagsama-sama upang makabuo ng isang malaking reaksyong kemikal. Ang pakinabang ay ginawa ni Yang Yian na ang 10 uri ng kapangyarihan ay umabot sa isang mahusay na balanse ng mutual restraint at mutual assistance, kaya siya ay ligtas at maayos, at malaking benepisyo na hindi niya inaasahan ang nangyari. Ano? Hindi niya alam na bilang karagdagan sa 5 elemento ng maliit na balanse, kung ang isa pa o mas kaunti sa mga kapangyarihang ito ay nasisipsip sa katawan, ito ay magdudulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Buti na lang at maswerte siya na may perpektong pangangatawan. Naabsorb niya ng buo ang 10 uri ng kapangyarihan ayon sa kanyang pangangatawan, hindi hihigit, hindi bababa, at matagumpay na hinihigop ang mga ito sa kanyang katawan pagkatapos maramdaman ang mga ito, upang walang hindi makontrol na nangyari. Isang magandang pagkakataon din ito para sa iba't ibang kondisyon na magsama-sama, at masasabing maswerte siya. Ang perpektong pangangatawan, ang pamamaraan ng paglilinang na lampas sa antas ng mundo ng mga engkanto, ang panloob at panlabas na mga kasanayan ng universo, ang makapangyarihang Yuan Shen at iba pang mga kadahilanan na pinagsama-sama upang lumikha ng isang halimaw na gaya niya. Kahit isang sulyap ay hindi magagawa. Tanging isang halimaw na tulad niya ang makakagawa nito sa pagitan ng langit at lupa, at mayroon siyang sapat na kondisyon para gawin ito. Kaya ang hindi alam ni Yang, maswerte talaga siyang tao. Pagkatapos makipag-usap kay Qingno, tumangala si Yang Yiu at tumingin kay Zhuang sa hindi kalayuan. Nakita niya si Zhuang sa simula. Nang sumaludo si Qingno at iba pang malalaking halimaw, hindi lumapit si Zhuang, ngunit tumayo doon ng ilang sandali. Hanggang sa sandaling ito, nang tumingin siya kay Zhuang, hindi na ibalik ni Zhuang ang kanyang anyo bilang tao, ngunit siya pa rin ang katawan ng Purple Golden Rat, at hindi nila makita kung ano ang kanyang ekspresyon. Ngunit nahulaan ito ni Yang Yiu sa ilang lawak. Matagal na niyang iniisip ang ganitong uri ng pagtatapos. Pero nung humarap na talaga siya, medyo na-disappoint pa rin siya. Alam niya na si Zhuang ay gumawa ng linya sa pagitan niya at niya. Ngunit ang bakas ng pagkawala na ito ay dumaan lamang at pagkatapos ay kumalma siya. Dahil noong nakilala niya si Zhuang sa Lower World, si Zhuang ay isang makapangyarihang nilalang mula sa Fairy World na pumunta sa Lower World para maglinang muli. Ngayong nakikita si Zhuang na umabot na sa antas ng ikatlong langit, hindi na nagulat si Yang Yian. Nawala ang epekto ng tubig ng buhay nang ang bawat isa sa kanila ay umakyat sa daigdig ng engkanto, at ang relasyong Panginoon-lingkod sa pagitan nila ay nawala rin ng hindi inaasahan. Si Zhuang ay may sariling pagpipilian, na normal. Si Yang Yian ay hindi ang uri ng tao na talagang makitid ang pag-iisip sa bagay na ito. Ginamit niya ang tubig ng buhay upang kontrolin ang malalaking halimaw na ito sa ibabang mundo, dahil wala siyang pagpipilian. Pinilit siya ng ilang malalaking sekta sa mundo ng paglilinang noong panahong iyon. Kailangan niya ng malalakas na puwersa at subordinate, kaya kinokontrol niya si Zhuang at iba pang malalaking halimaw. Masasabing napilitan siya sa sitwasyon. Sa huling pagsusuri, si Zhuang at iba pang malalaking halimaw ay lahat ng kanyang mga karapat-dapat na opisyal sa mas mababang mundo ng Yunmen. Nagkaroon sila ng mga merito at pagsusumikap. Ngayong si Zhuang ay gumawa ng sarili niyang pagpili, si Yang Yian ay walang dahilan para sisihin siya. Siyempre, mas magiging masaya siya kung payag silang manatili, at hindi niya pipilitin ang mga ayaw manatili. Sa katunayan, si Zhuang ay isang mapagmataas at mayabang na tao. Siya ay dapat na isang tao na may isang kwento sa isang tiyak na panahon. Sa makatuwid, hindi niya nais na magkaroon ng isang master-servant na relasyon kay Yang Yian. Naiintindihan siya ni Yang Yian. Bukod dito, ngayon na ang kanyang kaisipan at estado ng pag-iisip ay dumaan sa napakalaking pagbabago, naramdaman din niya ang kaunting pagbabago sa daan ng langit sa dilim, kaya hindi siya nagreklamo. Tumingin kay Zhuang, ngumiti si Yang Yian at sinabing, Zhuang, bakit hindi ka pamilyar pagkatapos ng libu-libong taon? Hindi kita kailanman tinatrato bilang isang alipin. Wala ka bang masasabi kapag nagkita tayo bilang mga matandang kaibigan? Ang pangungusap na ito ay para sabihin kay Zhuang na anuman ang gusto mong gawin, ako, si Yang Yian, ay hinding-hindi ka pipilitin. Igagalang ko ang iyong pinili, at ituturing pa rin kita bilang isang kaibigan. Hindi ako mademo na tao, kaya hindi mo kailangang magmukhang takot kang humarap sa akin. Nang inig si Zhuang nang marinig niyang nagsalita si Yang Yian. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Qingniu ang galit na sinabi, Master Zhuang.
Tumahimik ka, pinutol ni Yang Yian si Qing Niu. Natural na alam niya kung ano ang sasabihin ni Qing Niu. Oo, masunurang tumahimik si Qing Niu. Sa oras na ito, tiningnan ni Zihuang ang katawan ni Yang Yian, na nagniningning na may kulay ube at gininto ang liwanag. Sa sumunod na sandali, naging anyong tao siya. Ibang-iba sa mukha noon, siya ay isang malamig at magandang babae na naka-purple ang damit. Saglit niyang sinabi, maraming salamat sa iyong pag-unawa. Ako, may sariling paraan. Natapos magsalita si Zihuang, huminto at nagsabi, inayos ko ang peacock, magpay at ang ilan sa mga demonyong yunmen sa ibang lugar. Nagsasanay sila sa pag-iisa. Alam ni Qingnu ang lugar. Alam ni Yang Yian na binabayaran ni Zihuang ang kanyang pabor. Ang pabor ng tubig ng buhay upang mapabuti ang kanyang linya ng dugo ay upang maunawaan din ang sanhi at epekto sa pagitan niya at niya. Bagamat kontrolado siya ng tubig ng buhay, naging matagumpay din siya. Ang kabaitan ay higit pa sa sama ng loob. Ito ang naging sanhi at bunga ng pagtatanim. Salamat, tinanggap ni Yang Yian ang sanhi at epekto na ito at naunawaan ang sanhi at epekto sa pagitan nila ni Zihuang noong nakaraan. Nagpapasalamat si Zihuang kay Daoyu sa iyong tulong. Kapag umakyat siya sa langit isang araw, naghihintay si Zihuang na makipaglaban sa tabi mo. Sa sandaling ito, tila naglagay si Zihuang ng isang malaking bato sa kanyang puso, at mas madaling magsalita, ngunit tila nangako rin ito. Sige, may sasabihin din ako sa iyo. Nakangiting sabi ni Yang Yiu. Magsalita ka. Bahagyang yumuko si Zihuang. Ang pinto ng Yunmen ay laging bukas para sa iyo. Ang kaibigan kong si Yang Yiu ay palaging may lugar para sa iyo, Zihuang. Madali ring nagsalita si Yang Yiu. Salamat, nanginginig si Zihuang. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis ang 12 dakilang halimaw sa gilid. Ano ba naman itong lalaking ito na biglang sumulpot? Ngayon siya ay mukhang isang maliit na tao na hindi pa nakapasok sa estado ng kaliwanagan sa tuktok ng walang kamatayan. Nagtataka ngayon si Saber-Tooth Tiger kung ang nakakatakot na kulog kanina ay dulot ng batang ito. Anak, anong intensyon mo sa pagpunta sa teritoryo ng aking Lion King para patayin ang aking mga halimaw? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, kakainin kita bilang merienda. Mayabang na nagsalita ang tigre na may ngipin na may sable, ipinakita ang magaspang na estilo ng mga halimaw. Matagal niyang pinagmasdan ang puting buhok na batang ito at nalaman niyang isa lang siyang immortal, hindi naliwanagan, kaya gamaan ang pakiramdam niya. Kaya mayabang din siyang nagsalita. Bahagyang ngumiti si Yang Yiu at sinabing, halika upang maghanap ng mga halimaw, at halika upang patayin ang mga halimaw. Siyempre alam niya kung ano ang iniisip ng tigreng may ngiping sable. Ito ay walang iba kundi ito ay naging mas matapang matapos makita na siya ay nasa tuktok ng immortal na kaharian at hindi pa man lamang umabot sa antas ng kaliwanagan. At ngayon, hindi na niya kailangang itago ang anumang bagay mula sa mga halimaw na ito. Siya. Malinaw na sinabi sa kanila na papatayin niya sila kapag hindi siya masaya. Napakamayabang mo, maliit na tao. Hindi mo alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Kahit na ikaw ay isang high-level enlightened na tao na dumating sa alien world ko, kailangan mong isipin kung sino ka. Patayin mo sila at huwag mong pabayaan ang sinuman sa kanila. Nagutos ang tigre na may ngiping sable, at ang mga nakapaligid na halimaw ay handa ng kumilos muli. Gayunpaman, ang mga halimaw sa paligid ay napatay lahat ng thunderbolt ni Yang Yiu. Ngayon ang tanging natitira sa field ay ang 12 halimaw, na itinuturing ding malalakas na halimaw. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.